life of mankind. Welcome to our 365 daily devotion. Mga apostles and Redonis ng Batch C. At ang topic ko na tatalakayan ko ngayon ay nagbalikan na ba kayo? Reconciliation. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 19. At saan pa natin yung Bible po sa puso sa mga salita ng Diyos. So sabi dito na all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against him, and he has committed to us the message of reconciliation. Kasi Tagalog, lahat naman tayo mula sa Diyos sa tayo kung kasundulas pa ng sarili sa pamamagitan ni Kristo at binigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkakapagsundo. Sa makatuloy, itis tayo pinagkasundo ng Diyos ang salimbutan ng kanyang sarili na hindi binibilang sa kanila ang kanyang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakapagsundo. Teaching number 1, we are reconciled to God through Christ. Tayo pinagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin nila sa kasalanan ng walay na sa Diyos, pero sa pamamagitan ng sakripisyo ng Jesus, binalik na tayo sa katamang relasyon sa Ama. Ang reconciliation ay hindi galing sa atin at sa pagkakita ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para mapatawad at matanggap tayo ng mga. Teaching number 2, we ought to pursue reconciliation with others. Dapat tayo magsikat ng ipagsundo rin sa kapwa. Kung tayo mismo ay pinatawad at itinanggap ng Diyos, responsibilidad din natin ay pakita ang pagkatawaran ng pamamahal sa iba. Hindi tayo pwede manatili sa gala, tampok o alitan. Ang tunay na Kristiyano ay nakikita sa kanyang kailangan patawid at magkapagpagpagman at ipagsundo. Teaching number 3, we have been entrusted with the ministry of reconciliation. Hindi lang para sa sarili natin nakapatawaran, kundi mission din natin na ipayagan at ipakita sa iba ang magandang magkita nito. Bilang mga mananampalataya, tayo ay mga nakapagdala ng mensahe ng kapayapaan mula sa Diyos. Tinutungkulin natin ang sayatin ng iba na bumalik din sa kanya sa pamamagitan ng Kristo. Activation number 1, imagine life with a clear conscience. Kapag tayo nagpapatawad at nakikipagsundo, tumataan ang ating puso. Planong bigat ng samahan o ugali. Kaya paan ang papalit at ito ay bibigyan ng saya at kalayaan sa ating mga pamilya. Activation number 2, identify the people with whom we are in conflict. Mahalaga na ang mga tanggapin kung ng mga tao ay nasaktan o nakasamaan ng ito. Hindi para balikan ang sakit, kundi para pakita kung saan tayo pagsisimula ng pag-iwan at pakikipag-ayos. Activation number 3, initiate to talk to the goal of reconciliation. Hindi pa madaling na kumabit sa nangyaring anytime, pero bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayong unahin ng kapayapaan. Maaari pa mas masusunod pag natin, pagpapakumbaba o pagpapatawad, kahit hindi humingi ng sorry ang kanila. Ang mahalaga na ilapit natin ang relasyon sa mas maayos na kalagayan. Yun lamang po ang devotion.